Good morning sa atin lahat. Napakabilis ng panahon. Last Sunday, kaupo si Melvin, ating kapatid. At pagkatapos kong magturo ng Sunday School, malayo pa lang, doon pa lang siya, nakaabot na yung kanyang kamay para kamayan ako. At yun ay hindi niya ginagawa noon. Kadalasan akong kumakamay sa kanya. Ngayon po ay siya po ay nasa Panginoon na at ang kanyang labi ngayon ay nasa kanyang mga kamag-anakan. Napakabilis po ng panahon, napakabilis ng sandali. Kailan lang tumingin ako sa mga lumang mga retrato, mga pictures namin, pamilya, at nakita ko ang larawan ng aking ama at maging ng aking ina. Parang kahapon lang. Napakabilis ng panahon, napakaikli ng buhay. Tatay ko namatay 86 years old. Nanay ko is 92 years old. Pero tila parang napakabilis ng panahon. Napakaikli ng buhay. At tayo ngayon ay naririto, nanatili pang buhay bilang mga mananampalataya at nawa mayroon pang magiging mananampalataya. At habang tayo ay naririto, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Lagi siyang mayroong salita sa atin na mamuhay tayo sa ating buhay sa kasalukuyan. Pahalaga natin ang lahat ng sandali ng ating buhay bilang Kristiyano. Isa sa mga bahagi po ng Order of Salvation ay ang sanctification. Ito yung pangwalong logical order sa Order of Salvation. Nang ibig sabihin, habang tayo po'y nabubuhay pa, mamuhay tayo sa kabanalan. Ibig sabihin ng mamuhay sa kabanalan, patuloy tayong nababago sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pamumuhay, ugali, hanggang sa tayo'y maging katulad sa larawan ni Kristo. Yun po yung kabanalan. At pagdating po sa kabanalan, ang buong banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin kung paano nating ipamuhay ang ating buhay sa kasalukuyan habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito. At ngayong umaga, bilang paalala sa atin, mismong isang buhay na patotoo, ang ating kapatid na siya ay nasa Panginoon na ngayon, anong gagawin natin habang tayo nabubuhay pa rito? Napakaikli ng buhay, napakaikli ng panahon. Tayo dapat mamuhay sa kabanalan. Kaya sa umagang ito, nais kong buksan natin ang banal na kasulatan at ang ating tatalakayin ay ang paghahanda para sa maikling buhay. Paghahanda para sa maikling buhay. Talakayin natin ang paghahanda para sa maikling buhay. James chapter 4, verse 14 and 17. Verse 14 at lumaktaw tayo sa verse 17. Ganito po ang pagkakasabi. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Verse 17, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, kami po ay nabubuhay pa sa kasalukuyan bilang inyong mga anak sa mundong ito, sapagkat
ang aming Panginoon ay tinanggap namin bilang aming tagapagligtas sapagkat sinasampalatayan namin siya bilang aming Panginoon. Kaya naman, bilang Panginoon, kami po'y magpapatuloy na mabubuhay na sumusunod sa Kanyang kalooban, batay sa inyong mga salita na Kanyang itinuturo. Tunay, Panginoon, na dapat naming isipin na napakaikli ng buhay, napakabilis ng panahon, ngunit hindi po nagkukulang ang inyong mga salita sa amin upang kami ay makapaghanda at paghandaan ang nalalapit naming itinakda ninyong kamatayan. Kaya naman sa umagang ito, busugin niyo kami ng inyong mga salita upang ito'y aming maipamuhay. Tandaan namin sa bawat araw. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang maikling buhay ay isang paalala na dapat nating gamitin ang bawat sandali para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing kaluwalhatian sa Diyos, lahat ng ating ginagawa, dapat siya ang nahahayag at hindi po ang sanlibutan o kasalanan. Sapagkat ang ating pagpapaliban sa paggawa ng tama, ang sabi po ng ating talata, ito po ay kasalanan. Ang aklat ng James ay isinulat ni Santiago sa mga mananampalataya, particular sa mga Hudyo. Mga Hudyong mananampalataya na nagkalat sa iba't ibang lugar sa time na ito. Ito isang praktikal na sulat na iwasto ang mga maling ugali, mga mananampalataya, at turuan silang mamuhay sa totoong pananampalataya na nakikita sa mga gawa. Sapagkat sa panahong ito, napakaraming mananampalatayang Hudyo na sila'y nagmamataas, nagmamagaling, at kanilang ipinamumuhay ang kanilang sarili sa kanilang pansariling kalooban lamang. Kaya si Apostol James ay nagturo at nagtuwid sa kanila na ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay na pananampalataya. Isa sa mga bagay na itinuwid ni James dito sa aklat na ito ay ang kanilang pamumuhay at ang kanilang mga ambisyon at nais na sila ay magtrabaho sa unahan na hindi nababanggit ang Diyos, na parabang silang may hawak ng kanilang buhay. At marahil ito rin ang nagiging buhay ng Kristiyano sa kasalukuyan, na ang mga ang Kristiyano ay abala sa kanilang mga buhay, trabaho, negosyo, pansariling kapakanan na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi man lang nababanggit ang Diyos. Kaya dito po sa James chapter 4, verse 14 sa ating talata, ay bahagi ng paalala ni Santiago laban sa pagmamataas at pagtitiwala sa sarili. At sila'y pinagsabihan na sila'y nagpaplano na dapat ang Diyos ang naluwalhati. Ganon din sa ating buhay. Lalo na sa ating kasalukuyan ngayon na maunlad ang ating panahon. Grabe ang progreso ng ating panahon ngayon na minsan nawawala na ang ating tuon sa Diyos kundi sa kagandahan ng sanlibutan. Kaya ang layunin po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga ay upang alalahanin ang buhay na ito'y maikli lamang. Kaya maging handang gawin ang kalooban ng Diyos ngayon at hindi bukas. Simulan natin sa kasalukuyan. Kaya alamin natin ang dalawang dahilan na sinasabi rito sa ating teksto kung bakit dapat nating gawin ang kalooban ng Diyos habang tayo'y nabubuhay pa, sapagkat napakaikli ng buhay.
hindi natin alam kung kailan magtatapos. Unang dahilan, dapat nating gawin ang kalooban ng Diyos dahil sa maikli lang ang buhay. Yan ang sinasabi ng talata. Sabi sa verse 14, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ang panimula ng salita ni Pablo rito ay isang pagtutuwid, isang pagre-rebuke, isang paalala. Sa verse 13, sa pinaka-immediate context, sapagkat ang sabi ng mga taong itong mananampalataya, bukas at sa darating ng araw, kami ay pupunta sa ganitong lugar, kami magninegosyo, kikita kami, magtatagumpay kami. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Nakikita natin ang pagtutuwid dito ni Pablo sa mga mananampalataya. Tulad natin, bukas, pupunta ako bukas, magninegosyo, bukas, abroad ako, at ako'y kikita. Ano nga ang buhay, mga kapatid? Ang pinagsasabihan dito ni Pablo ay mananampalataya at hindi lang mga unbelievers, kundi mga believers, pero makasarili. Ganoon ang buhay. Nakalimutan nila kung sino sila sa mundong ito. Hindi nila iniisip ang sarili na sila'y pag-aari ni Kristo. Ganon din kuminsan tayo sa ating mga buhay, pananalita, pagbibiro, pagtatawanan, pagsasayanan. Hindi natin iniisip na tayo ay pag-aari ni Kristo. At dapat si Kristo ang naluluwalhati sa ating buhay. Galatians chapter 2 verse 20 ang sabi ni Paul, ako'y kasamang napako kay Kristo at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kaya ang buhay ko ngayon ay pamumuhay ko sa pananampalataya sa Kanya na umibig sa akin, na nagbuwis ng Kanyang buhay. Kaya dapat ko siyang luwalatiin araw-araw sa aking buhay. Hindi na ako pag-aari sa aking sarili. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Kaya dapat ang mananampalataya ay mamuhay sa pananampalataya na binibigyan ng luwalhati ang ating Panginoon sa lahat ng ating gawa, sa lahat ng ating ugali, sa lahat ng ating pinaplano. Do all things for the glory of God. Ang dito matindi sa aklat ng James kasi ayayabang ng mga Kristiyanong Hudyo rito May mga pagtatangi, may mga alitan, nagyayabang, pero hindi nila iniisip na hindi sila sa sarili nila, kundi sila sa Panginoon. Kaya itinuwid sila ni Santiago sa kanilang buhay. Ang sabi niya, ano ba ang buhay? Bakit nakatuon kayo, masyado kayong abala sa pagyayabang sa inyong sarili? Ano ba ang buhay? Tulad lamang ng usok. Tulad lamang ng aso. Mga kapatid, sino makapag-describe sa inyo ng aso? Anong nakikita nyo? Anong may bibigay niyong konklusyon na bakit ikinumpara ang buhay sa usok? Ano bang usok, mga kapatid? Usok saan? Sabi sa English dito, maring dew, hamog sa umaga. Di kaya ito'y usok mula sa sinaing. Pagbukas mo ng takip ng kaldero, andyan nakikita natin. O maaring usok ng isang usok saan nakikita na. Anong na-describe natin? Sandali lang. Ano pa? Ano pa na-observe ninyo? Try. Sa usok. Ha? Tinatangay-tangay ng hangin. Ano pa?
Nananatili bang buo ito? Saan pupunta? May katiyakan ba siyang papuntahan? Ganun po dinidescribe ni James ang buhay natin. Kahit anong ganda nito, kahit anong talino nito, pero walang pupuntahan yan kung hindi namumuhay sa pananampalataya. Wala tayong may pagmamalaki sa ating mga sarili. Kaya tinuwid ito. Lubhang napakaikli lamang. Ilang sandali lang nakikita natin. Katulad ng nanay ko, 92 years old. Alaala na lang. Yung 92 years na kasama namin, pamilya, tila parang napakaikli lang. Kaya anong silbi ng buhay kung hindi natin pinahalagaan at hindi tayo nakapagbibigay luwalhati sa Diyos sa araw-araw? Kayabangan lamang, mga kapatid, ang nangyayari. Wala sa atin ang pagkontrol ng buhay. Tulad ng usok, hindi mo makukontrol. Hindi mo ito mayayapos. Hanggang doon lang. Kaya sabi ni Pablo, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Mayroon tayong mga katanungan kay Melvin. Ang sabi natin, bakit hindi kasi nagsabi na masakit pala ulo niya, na may nararamdaman pala siya? Yun ang ating naiisip. Pero pagdating po ng kamatayan, wala nang panahon para magsisi, wala nang panahon para sumampalataya. Kaya habang nabubuhay, tiyakin natin ang ating pananampalataya. Diretsang pagtutuwid ito ni Pablo sa mga Kristiyano, mga believers. Ang sabi niya, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Tandaan niyo yan, wala sa inyo ang pagkontrol ng iyong buhay. Kahit ngayong matutulog ka ng gabi, sasabihin mo bukas, pupunta ako sa ganito, pero bigay pa rin natin, God willing, na tayo buhayin pa, sapagkat hindi natin alam bukas, huwag tayong magmataas. Hindi ninyo nalalaman ang mangyayari bukas. Kaya diretsa itong pagtutuwid ng salita ng Diyos sa atin. Ito ay paghamon sa atin na imbis na magmalaki sa ating kagandahan sa ating sarili, ay mamuhay tayo sa kababaan loob. Mamuhay tayo sa kabanalan. Hindi sa pagyayabang. Ang pagyayabang ay hindi lamang sa maraming chat-chat, maraming salita, maging ang pagyayabang sa pagiging tahimik. Dahil ang kayabangan nasa puso. Hindi natin kontrolado ang bukas. Ang sabi nga sa verse 13 sa ating teksto, halik kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Yayaman. Mga kapatid, kaya matindi po ang pagtutuwid ni James sa mga Kristiyanong mananampalataya rito. Ang buhay natin wala sa ating kontrol, kundi ito'y nasa kamay ng Diyos. Remember, Hebrews 9:27, itinakda ng Diyos ang kamatayan. Siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya naman, siya ang dapat nating maparangalan araw-araw sa ating buhay. Ang sabi rito, ano ba ang inyong buhay? Ito po isang rhetorical na katanungan. Pag sinabi pong rhetorical, mga kapatid, ito isang pampagising na tanong na hindi kailangan ng sagot. Sapagkat mismo ikaw, alam mo na kung ano ang sagot. Tanong kung walang Diyos ay walang halaga ang buhay natin.
Kaya nga, isang singaw lamang tayo sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Singaw, ito po isang metaphor na pangusap o paglalarawan, paghahambing ng dalawang bagay, usok at buhay, upang maunawaan natin gaano ba ka tibay ang usok kumpara sa ating buhay. Ganun lang ang buhay natin. Kaya nga dapat kung ano man ang ating plano para sa kaluwalhatian ng Diyos o anumang narinig natin sa mensahe na tayo itinutuwid, anuman ang nababasa natin sa Bible, kung sino ang Diyos sa buhay natin, gawin na agad natin. Huwag na ipagbukas. Sapagkat sabi nga Proverbs 27 verse 1, huwag natin ipagmalaki ang bukas sapagkat walang nakakaalam kung ano mangyari kinabukasan. Kaya nga, anuman ang narinig natin sa mga salita ng Diyos na ipinapangaral o itinuturo, gawin agad natin. Kung tayo ay binababa ng Diyos, then let it be. Kailangan nating sundin. Isang iglap, nawawala na ang bakas ng anumang usok. Ganyan po ang buhay natin. Alaala na lang natin sa taong lumisan. So bilang mga Kristiyano, huwag tayong mamuhay na parang taglay natin ang sarili nating buhay. At malaya tayong mamuhay anumang gustuhin natin. Malaya tayong magsalita anumang gustuhin natin. Malaya tayong mangugali anumang gusto natin. Kailangan mamuhay tayo sa kabanalan. Ibig sabihin ng kabanalan, mga kapatid, sa maikling salita, pagbabago ng ugali. Araw-araw. Pagbabago ng ugali. Ikalawa, mga kapatid, na dahilan. So nakita natin ang unang dahilan kung bakit dapat nating gawin ang kalooban ng Diyos habang tayo nabubuhay pa, dahil maikli lang ang buhay. Maikli lang. Ikalawa, dapat nating gawin ang kalooban ng Diyos dahil may pananagutan sa pagpapaliban. Mayroon tayong pananagutan sa Diyos kapag ipinagliban natin anuman yung ating nakita, narinig, natanggap na dapat nating gawin. Ito ay kasalanan. Ang sabi sa ating teksto, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kung ako nakagawa na hindi ko ginagawa anumang mabuting alam ko, kasalanan ko yun, wala akong dapat sisihin, wala akong dapat ituro na sino man. Sarili mong kasalanan yan, kaya mananagot ka sa Diyos. Na alam natin, tayo Kristiyano hindi pa ligtas sa anumang kasalanan sapagkat tayo po ay nasa presence pa ng sin. Pagdating po sa glorification after ng sanctification, tayo po ay malaya na sa presence ng kasalanan. Kaya dito sa panahong ito, tayo nakikipagkumbati pa sa kasalanan. Nakikipagdigma pa tayo sapagkat tayo po ay nasa presensya pa ng kasalanan. Kaya bawat isa sa atin nagkakasala pa, pero dapat, ang sabi, kung kasalanan natin, huwag nating ituro ang iba. Kaya, ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ang pagpapaliban sa paggawa ng alam mong tama, ano yung mabuti, ay hindi lamang katamaran, hindi lamang pangangatwiran. Hindi ako ngayon nakarating sa pagsamba kasi may sipon ako. Hindi po. Hindi po sa pangangatwiran, kundi ito ay kasalanan. Alam mo yung mabuti,
magulang mo, ligaw sa pananampalataya, alam mong hindi katotohanan ang kanilang sinasampalatayanan, ngunit ikaw alam mo ang tama at alam mo ang katotohanan. Sinong sisisihin natin? Well, matigas ang ulo nila. Matigas ang ulo ng anak ko. Ikaw mismo ang tumatanggap ng kasalanan. Napakalinaw po rito sinabi ng salita ng Diyos. Ang sino mang nakakaalam na gumawa ng mabuti pero hindi ginagawa, ito'y kasalanan niya. Hindi kasalanan ng taong, bagamat totoo siyang makasalanan, pero kasalanan mo na hindi mo ginawa kung ano yung para sa kanyang mabuti. Ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya rito, mga kapatid. Ang context dito are believers. Mananampalataya po. Alam natin ang dakilang utos ng Panginoon, go and share the gospel, preach the gospel, make them disciples. Pero ang dami nating katuwiran. Mananampalatayang may alam sa salita ng Diyos. Alam ang kanyang kalooban. Kalooban hindi lamang sa moral na kabutihan, kundi sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ang rebuke dito ni Paul, ngunit hindi ginagawa. Hindi ninyo ginagawa. Hindi natin ginagawa. Ito yung aktwal nagpagpapabaya natin. Namumuhay tayo sa sanctification, sa ibang paraan, pero pagdating sa ating katungkulan na alam natin kung ano yung dapat at tama, hindi natin nagagawa. Ito hindi basta pagpapabaya lamang. Ito po'y kasalanan. So, problema natin yun, mga kapatid. Marahil marami tayong dapat sabihin kay Melvin, pero itinago lang natin. Dahil si Melvin, alam natin, hindi siya perfecto. Kailangan niya ng gabay din kung paano niya ipamuhay ang kanyang pananampalataya. Pero tayo mismo, hindi tayo nagsasabi ng totoo sa kanya. Well, okay lang kay Melvin yun, hindi niya alam, pero sa atin may pagkukulang tayo, mga kapatid. Kung ating babasahin ang Ezekiel 33, na inutusan ng Diyos ang isang bantay, tanod, nang sabi niya, kung mayroong darating na panganib, sumigaw ka, blow your trumpet, at ipaalam mo sa kanila na sila'y delikado at mamamatay sila kapag hindi nila ito ginawa. At ang sabi ng Diyos, kapag ginawa mo yun at hindi sila nakikinig, sila ang mananagot sa kanilang sarili. Ngunit kung hindi mo ginawa at sila'y napahamak, mananagot ka sa iyong sariling kasalanan. Tayo po ay inutusan ng Panginoon that we have to blow our trumpet. Yung trumpet, yung truth na taglay natin. Mga tamang alam natin na dapat nang ipahayag sa ating kapwa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa iba pang mga kaibigan natin, upang sila ay makapagbantay sa kanilang kamalian, magsisi, manumbalik. Ngunit kung hindi po natin nagagawa, tayo po ang nagkakasala. Tayo nagkakasala. Ngunit hindi ginawa, ang sabi po sa ating text, ito'y tumutukoy sa aktwal na pagpapabaya. Ito'y ang pagkilos o paggawa ng kaalaman na hindi sumasalamin kung ano ang alam mong tama. Minsan marami tayo po'y matatalino, magagaling tayo.
Pero kung yung alam natin, hindi natin ginagawa, tulad sa aming mga mangangaral, napakarami naming sinasabi, bulag kami sa aming sarili, mayroon kami tinatagong kasalanan, na ito pang pinagdidiinan namin, na dapat niyong gawin, gayong kami, sa aming sarili, mayroong ginagawang lihim. Kaninong kasalanan yon? Mananagot kami, mga kapatid. Kaya nga ang sabi sa James chapter 3, huwag hangarin ng sino mang maging guro sapagkat mas malaki ang kanyang pananagutan kaysa kanyang mga tinuturuan. Ngunit hindi ginagawa ang tama. Anong konklusyon dito sa pag hindi paggawa ng tama? Ito'y kasalanan sa kanya. Basahin natin muli ang 17. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang pagpapabaya ay isang forma ng kasalanan, anyo ng kasalanan. Ang hindi paggawa ng tama ay katumbas ng paggawa ng mali sa paningin ng Diyos. Ito ay tinatawag na sin of omission o kasalanan ng pagpapabaya. Alam nyo, kung ang mga Kristiyano, hindi lamang tayo, lahat ng Kristiyano, mga kapatid, kung ang mga Kristiyano lamang ay sumusunod sa utos ng Diyos, lalo na when it comes to Great Commission of God, alam nyo, hindi mangyari ito eh. Mapipigilan ang kabulukan ng ating gobyerno. Sapagat alam ko, naniwala ko, may mga Kristiyano dyan sa Kongreso, may Kristiyano dyan sa Senado. Ngunit hindi lang ginagawa kung ano yung tama. Sapagat wala pong pagbabago ng buhay ng tao kung wala pong pagpapayag ng salita ng Diyos. Sapagat sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, darating at darating ang pananampalataya, at ang pananampalatayang ito magtuturo sa isang tao, sa kanilang puso, ilalabas sa kanilang mga labi na si Kristo ang kanilang Panginoon at sila'y maliligtas. At sila'y mababago. Kaya ang prayer natin ay hindi dapat natin i-pray para bigyan ng katungkulan ng mga gobyerno na sana hanapin nilang katotohanan, sila'y mamuhay sa katuwiran. No! Yun po hindi ang tamang panalangin. Sapagkat ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14, if my people shall humble themselves and pray. Kung ang aking mga tao, ang aking bayan, tayo yun, na sila'y magpakumbaba, tignan ako sa langit, at sila'y magsisi ng kanilang kasalanan, talikdan ang kanilang kalikuan, then I will hear from heaven and forgive their sins. Kaya nga po, yung kabulukan ng ating gobyerno ngayon, yan po'y isang rebuke sa atin. Hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa. Ito po'y sin of omission. Kaya dapat, even in our prayers, dapat tama ang panalangin natin. Huwag nating bigyan ng responsibilidad yung pinapanalangin natin. Sanawa si Rogelio, Panginoon, pagsisihan niyang kanyang sarili, tumalikod siya, dumalo siya. Binibigyan natin ng katungkulan yung mga taong patay sa kasalanan. Dapat ang prayer natin, Panginoon, mabag kay sa taong ito. Biyayaan mo siyang makakita ng konti man lamang biyaya.
at mahatiran siya ng mga tao, mga katulad naming manampalataya, mag-share sa Kanya. Kayo po, nawa Panginoon, na magpahintulot. Kunin natin sa Diyos ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng glory ay nagmumula sa Kanya. Prayer natin sa gobyerno, sana magbago sila, sana makatagpo sila ng katwiran. Hingin natin sa Diyos ang Kanyang katwiran. Minsan, kung hindi natin tinitignan ng ating sarili, nagiging parang ugali na lang natin ang mga panalangin at salita na hindi natin inuunawa kung tama ba sa konteksto. Kaya nga po, kasalanan ang hindi ginagawa na alam mo kung ano yung tama. At ito po, kung ngayon lang, si Brother Melvin, kung makapagsalita lang sa atin ngayong umaga, at sabihin niya, Pastor, mamuhay ka ng totoo, maging tapat ka sa sinasabi mo. Dahil nabawasan ako ng luwalhati dahil sa kasinungaling ko ngayon nandito na ako sa langit. Hindi ko naranasan yung kabuuang luwalhati ng Diyos sa katapatan. Kaya Pastor, huwag kang magsinungaling sa pangangaral mo. Aminin mo. Sabi kasi Melvin, alam niya na. Kung ano yung kakulangan niya, alam naman natin sa judgment ng Panginoon. Hindi judgment para sa impyerno, kundi yung mababawasan yung mga korona dahil sa hindi katapatan, kasinungalingan. Alam natin yun. Pero sa kalahatan, wala nang pagluha, wala nang pag-iyak. Wala nang pakikipagdigma ni Brother Melvin sa kinaan ng kanyang kasalanan sa mundong ito. At yun ang nais nating tanawin, bagay na yun. Kaya napakalaga po mga kapatid, na ipamuhay natin, gawin natin ang mga tama na dapat natin gawin sapagkat kung hindi, ito'y kasalanan sa atin. Wala tayong dapat sisihin. Na pag nilayan natin ang tungkol sa buhay, paano mo tinitignan ang buhay mo ngayon? Ano ang nasa puso mo? Ano ang mga nasa layunin mo? Ambisyon mo? Yung bang naghahari? Binibigyan mo ba ng halaga ang pananaw sa Diyos kaysa sa pananaw ng mundo? Alalahan natin, tayo po ay mga Kristiyano. Hindi na tayo sa ating sarili. Si Kristo na. And let be Christ ang siyang umupo sa trono ng iyong kalooban. Gaya ng sinabi, Romans 8:15, na tumanggap tayo ng Espiritu, hindi Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng katwiran. At ang Espiritu mismo ng Diyos ang nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So therefore, lumakad tayo at mamuhay tayo ng Diyos ang nabibigyan ng luwalhati sa buhay natin. Ano bang mga plano ninyo ngayon? Anong plano natin? Kasama bang Diyos sa plano natin? Lord willing? God willing? Tungkol sa pagpapaliban naman, mga excuses natin, whatever it is, sa lahat ng ating mga tungkulin sa iglesia bilang mga miyembro, naglilingkod tayo sa katawan ni Kristo sa magitan ng kanyang mga salita. Ano mga bagay na alam mong dapat mong gawin? Ngunit patuloy mong ipinagpapaliban dahil sa maraming katwiran. Pastor,
Paano naman kung ito ng trabaho ko, pastor? Then pray. Ang sabi ng Panginoon, ano mang hingi ninyo sa pangalan ko, gagawin ko. Kung ang hilingin natin sa Panginoon para sa kanyang kalawalatian, para sa ating paglilingkod sa kanya, then pray. Sapagkat ang Diyos po ang magbibigay ng daan upang gawin sa iyo yung hinihiling mo. Prayer. Ano bang katungkulan natin, pangkalahatan? Ibahagi ang salita ng Diyos. Yan ang Great Commission sa lahat ng mananampalataya. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga anak, kung kayo'y mga anak, sa inyong mga lolo, sa inyong mga magulang. Hindi kayo kulang sa kaalaman. Alam niyo ang kaalaman, karunungan, kaunawaan ng salita ng Diyos. Kaya na sinabi ko kanina sa isang bantay sa Ezekiel chapter 33, kung hindi mo ibublow ang iyong trumpet, ito'y kasalanan para sa iyo. Pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagsisimula ng Bible study, puros prayer lang tayo. Paghingi ng tawad, pagpapakababa, paglapit sa mga kinatitisuran mo, at pagpapatawad din sa iyong kapwa. Hindi paglalaban pa yung iyong karapatan. Dahil buhay ay maikli, mga kapatid. Ang buhay ay napakaikli. Gamitin ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng pagpapatawad. Huwag natin ipagpaliban ang pagsunod sa kalooban ng Diyos simula ngayon. At maging sa ating mga sariling kasalanan, alam natin kasalanan ng ating ginawa din. Ask for forgiveness. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating kasalanan at lilinisin tayo doon sa mga consequences, sa mga evil deeds, sa mga evil thoughts. Gawin natin ang dapat natin gawin. Ang buhay ay mahalaga dahil panandalian lang ng buhay natin ito. Bawat sandali ay may layunin, bawat araw ay biyaya. At huwag mo itong sayangin. Huwag sayangin. Ang ating pananagutan ay hindi lamang sa ating mga maling ginagawa, kundi pati rin sa mga tama na hindi natin ginagawa. Yun ang ating pananagutan. Lalo na ang pagpapaliban natin sa Diyos, sa gawain ng Diyos, sa mga bagay sa Diyos at kalooban ng Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, patawarin niyo kami, Ama, sa aming pong pagpapabaya, negligence namin sa mga bagay na alam naming tama, totoo, banal, ngunit hindi namin ginagawa. Ang ipinapairal namin, Panginoon, ay aming pagyayabang sa aming sarili na kami marunong, maka-Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit hindi namin ginagawa yung tama na dapat naming ihayag sa inyo at ihayag sa mga tao ang mga katotohanan. Nawa nga po makita sa buhay namin ang aming pong pananampalatayang may gawa na patuloy na mumuhay sa pagkabanal at nagbabago ng aming puso at isipan, buhay at ugali, asal, tungo sa pagiging larawan ni Kristo. O Panginoon, magbukas din po kayo, Ama, ng puso ng mga taong naririto, ngunit wala pa pong tamang pananampalataya kay Kristo upang maranasan din nila, Panginoon,
ang tunay na buhay ng kabanalan. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.